The world has become a global village. What sound practice is expected of teachers? A. Ethnocentrism. B. Xenocentrism. C. Cultural diversity. D. Culture shock. First, tignan natin ang mga keywords sa tanong. Ang pinaka-importante sa tanong ay global village. Kapag sinabi nating global village, ibig sabihin ay ang mundo ay interconnected at ang mga kultura ay mas malapit at nagsasama-sama na parang magkakabahay. So, ano ang pinakamahalagang aspekto na inaasahan sa mga teachers sa ganitong setting? The key here is cultural diversity. Ang ibig sabihin nito ay ang pagiging bukas at pagtanggap sa iba't ibang kultura. At yun ang tamang practice para sa mga guro sa isang global na komunidad. So the correct answer is C, cultural diversity. Cultural diversity means understanding, respecting, and valuing the differences in culture, traditions, and beliefs of students from different backgrounds. As teachers, it's important to foster an environment where diversity is celebrated and students feel accepted and understood, regardless of where they come from. Halimbawa, bilang guro, kung may estudyante ka na mula sa ibang bansa o may iba't ibang relihiyon, mahalaga na ipakita mong may respeto ka sa kanilang kultura at hindi mo sila huhusgahan o ituturing na mali ang kanilang pagkakaiba. So, bakit mali ang ibang choices? Sa A, ethnocentrism is when you judge other cultures based on your own culture. For example, kung iniisip mo na mas mataas ang kultura mo at binababa ang iba, yun ay isang form of ethnocentrism. This is not a sound practice for teachers because it creates bias and discrimination. B. Xenocentrism is the belief that other cultures are superior to your own. This is not ideal for teachers either because it might cause imbalance in how you value your own cultures and that on your own students. Hindi ito ang hinahanap na practice dahil ang objective ay magkaroon ng balance at respect sa lahat ng kultura. The culture shock happens when someone is exposed to a new and unfamiliar culture, leading to confusion or disorientation. While it's a common experience when adapting to a new environment, is not a practice or expectation for teachers. It's more of a personal reaction. Hindi siya positive practice sa pagtuturo. So, the best practice for teachers in a global village is to embrace cultural diversity. Hindi lang tayo dapat maging open-minded, kundi dapat nating ipakita ang respeto at pagpapahalaga sa iba't ibang kultura na meron ang ating mga estudyante. Sa ganitong paraan, makakatulong tayo na maging maganda at inclusive ang learning environment para sa lahat. Which of the following contributes to the provision of quality education? A. Construct classroom and laboratory rooms. B. Hire the best teacher applicants from the division pool. C. Provide adequate textbooks and other instructional materials. D. Maintain sanitary, safe, child-friendly, and conducive environment to learning. Tignan natin ang mga keywords sa tanong. Provision of quality education. Ibig sabihin nito ay ang mga aspekto o mga hakbang na tumutulong upang magbigay ng dekalidad na edukasyon. Ang tanong ay nagtatanong kung alin sa mga nabanggit ang contributes o may malaking epekto sa kalidad ng edukasyon. So the correct answer is B. Hire the best teacher applicants from the division pool. Bakit?
Ang mga guro ay may pinakamalaking epekto sa kalidad ng edukasyon. Kung ang guro ay may sapat na kaalaman, kasanayan at malasakit sa pagtuturo, magbibigay siya ng mataas na kalidad na edukasyon sa kanyang mga estudyante. Halimbawa, kung maghahanap tayo ng mga guro na hindi lang magaling sa subject matter, kundi may tamang pedagogical skills, makikita natin na mas maganda ang resulta ng learning sa mga estudyante. Isipin mo kung ikaw ang estudyante at may guro kang eksperto at may malasakit, syempre mas mag-enjoy ka at matututo ng mabuti. So bakit mali ang ibang choices? Sa A, construct classroom and laboratory rooms, mahalaga ito pero hindi ito nag-guarantee ng quality education by itself. Ang pagkakaroon ng maayos na classrooms at laboratory rooms ay importanteng resource. Pero kung walang magaling na guro na magtuturo, walang halaga ang mga ito. Kailangan pa rin ng competent teachers na magagamit ang mga pasalidad na ito ng tama. Sa C, provide adequate textbooks and other instructional materials. Tama na may mga textbooks at instructional materials, pero ito ay supplementary lang. Ang mga materials ay useful pero kung walang guro na marunong mag-facilitate ng learning at gumamit ng mga materials effectively, hindi rin magiging makulay ang learning process. Sa D, maintain sanitary, safe, child-friendly, and conducive environment to learning. Importante rin ito pero hindi sapat kung walang expert teachers. Ang maayos na environment ay isang factor na tumutulong sa learning, pero walang kwenta kung hindi magaling ang mga guro. Kailangan pa rin ng solid na learning strategies at teaching method. So the key to providing quality education is hiring the best teachers. Hindi sapat na may magandang facilities or resources. Ang pinaka-importante ay ang guro na maghahatid ng edukasyon sa mga estudyante. Siya ang magbibigay ng tamang gabay, kaalaman, at inspirasyon para sa mga kabataan. The following characterized a learning environment that promotes fairness among learners of various cultures, family background, and gender, except A. Inclusive, B. Gender sensitive, C. Exclusive, D. Safe and conducive. Ang keyword dito ay promotes fairness among learners of various cultures, family backgrounds, and gender. So, ibig sabihin, tinitignan natin kung alin sa mga choices ang hindi makakatulong sa fairness sa mga estudyante na may iba't ibang kultura, background, at kasarian. The correct answer is C. Exclusive. Exclusive means something that exclude or leaves out certain people or groups. Kung ang isang learning environment ay exclusive, ibig sabihin nito ay hindi ito nagtatanggap o hindi pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng estudyante. Maaaring may pinipili o iniiwasang grupo ng mga estudyante, tulad ng mga estudyante may ibang kultura o kasarian. Halimbawa, kung may school na hindi pinapayagan ng mga estudyante mula sa ibang relihiyon o kultura, ito ay exclusive at hindi makakatulong sa fairness. Dapat ang learning environment ay inclusive kung saan lahat ay tinatanggap at may pantay na oportunidad. So, bakit mali ang ibang choices? Sa A, inclusive means that everyone is welcome and treated equally, regardless of culture, family, and background or gender. Kung inclusive ang environment, lahat ng estudyante ay binibigyan ng equal opportunities to learn and grow. Ito ay makakatulong sa fairness kaya't ito ang tamang practice sa edukasyon. Sa B, gender sensitive means being aware of and respecting the gender differences of students. Kung gender sensitive ang learning environment, walang diskriminasyon batay sa kasarian. Binibigyan ng parehong oportunidad ang lalaki at babae.
Kaya't mahalaga ito sa fairness dahil pinapahalagahan ang mga karapatan ng bawat estudyante. D. Safe and conducive means creating an environment that is physically and emotionally safe for all learners, where they can thrive and learn without fear of discrimination. This contributes to fairness because students can focus on learning without worries about their safety and comfort. So the key here is to identify that exclusive does not promote fairness. Ang fairness ay tumutukoy sa pagiging inclusive, gender-sensitive, at safe, kung saan ang lahat ng estudyante ay may pantay-pantay na pagkakataon at karapatan. Ang exclusive environment sa kabilang banda ay hindi nagbibigay ng equal opportunities para sa lahat. Which of the following best reflects a professional teacher's conviction of the nobility of the teaching profession? A. Timely feedback. B. Mastery learning. C. Community involvement. D. Lifelong learning. So, tignan natin ang mga keywords sa tanong. Ang tanong ay nag-uusisa kung alin ang pinakamagandang nagpapakita ng conviction of the nobility of the teaching profession. Nobility means pagiging kagalang-galang o mahalaga. So, ano sa mga choices ang pinakatumutukoy sa pagpapahalaga at dedikasyon ng guro sa profesyon? So, the correct answer is D, lifelong learning. Lifelong learning means that a professional teacher never stops learning, improving, and growing in their craft. Kung isang guro ay committed sa lifelong learning, ipinapakita niya ang tunay na dedikasyon sa profession dahil palagi siyang nag-a-update ng kanyang kaalaman at skills upang mas magampanan ang kanyang tungkulin bilang guro. Halimbawa, kung ang isang guro ay patuloy na nag-a-attend ng mga seminars, nagbabasa ng mga bagong research, at nag-i-improve ng teaching strategies, pinapakita nito ang paggalang at pagpapahalaga sa teaching profession. So, bakit mali ang ibang choices? Sa A, timely feedback is important pero hindi ito directly connected sa nobility ng teaching profession. Ang pagbibigay ng feedback sa tamang oras ay isang part ng responsibilidad ng guro. Ngunit, hindi ito nagre-reflect ng mas mataas na commitment or dedikasyon ng profesyon. Sa B, master learning focuses on ensuring that students fully understand the content before moving on. While this is an effective teaching strategy, it doesn't directly reflect the nobility of the profession itself. It's more about how teachers deliver instruction. C, community involvement is also important and it shows that teachers care about their students and the community. However, while it reflects the teacher's role in society, it doesn't fully capture the idea of the nobility or continuous dedication to the teaching profession, which is better represented by lifelong learning. So the correct answer is D, lifelong learning. Ang tunay na pagpapahalaga sa profession ng pagtuturo ay hindi lang sa mga simpleng hakbang tulad ng pagbibigay ng feedback o pagiging involved sa mga community, kundi sa patuloy na pag-aaral at pag-improve ng sarili ng guro, maging mas epektibo at mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Education plays a crucial role in achieving sustainability. This can be done by promoting blank. A. Gender bias. B. Bullying. C. Environmental protection. D. Ethnocentrism. So, tignan natin ang mga keywords sa tanong. Education plays a crucial role in achieving sustainability. Ang edukasyon ay may malaking papel sa pagkamit ng sustainability. Promoting. Anong idea or aktibidad ang dapat itaguyod ng edukasyon upang makamit ang sustainability?
So the correct answer is C, environmental protection. Environmental protection means taking care of the environment to ensure that natural resources are available for future generations. This is a key component of sustainability. Halimbawa, kung tinuturo natin sa mga estudyante ang tamang pag-recycle, pagtatanim ng puno at pag-aalaga ng kalikasan, matutulungan natin silang maging responsible sa pangangalaga ng ating planeta. Ang edukasyon na nakatuon sa environmental protection ay nagpapalaganap ng awareness at action na tumutulong sa sustainability. So, bakit mali ang ibang choices? Sa A, gender bias refers to unfair treatment or discrimination based on gender. It goes against the principles of equality and fairness. Hindi ito nakakatulong sa sustainability. Sa halip, kailangan natin ng edukasyon na nagtuturo ng equality at respeto sa lahat ng gender. B. Bullying is harmful and goes against the values of respect and cooperation. Hindi ito nakakatulong sa pagkamit ng sustainability. Ang edukasyon ay dapat magturo ng kindness, respeto at tutulungan sa halip na bullying. Sa D, ethnocentrism is the belief that one's own culture is superior to others. This creates division and misunderstanding between cultures, which is the opposite of promoting global sustainability. Sustainability thrives when cultures work together, not when one is viewed as better than others. So, the key to sustainability through education is promoting environmental protection. Ang edukasyon ay dapat magturo ng tamang pag-aalaga sa kalikasan at mga hakbang para mapanatili ito para sa susunod na henerasyon. Hindi tayo dapat magturo ng diskriminasyon, bullying, or pagkakaroon ng superiority complex sa kultura, kundi pagtutulungan at responsableng pangangalaga ng ating mundo. What is the best way for a new teacher to blend into your school's unique culture? A. Orientation by peers. B. Memorizing the code of conduct. C. Understanding the school's vision, mission, and goals. D. Involvement in planning activities. So, ang keywords dito ay blend into your school, unique culture. Anong paraan ng makakatulong sa isang bagong guro na mag-adjust at maging bahagi ng school culture? Paano siya magiging fit sa culture ng school? The correct answer is D, involvement in planning activities. Bakit? Ang paglahok sa mga planning activities ay nagpapakita ng iyong engagement at commitment sa vision at values ng school. Kapag ikaw ay involved sa mga activities, mas makikilala mo ang culture ng school at magkakaroon ka ng pagkakataon na makipag-collaborate sa ibang pang teachers at staff. Halimbawa, kung ikaw ay kasama sa planning ng mga school events or projects, matututo ka kung paano gumagana ang school sa araw-araw at ano ang mga priority nila. Ito ay makakatulong para mag-adjust at mag-blend sa mga traditions at expectation ng school. So, bakit mali ang ibang choices? Sa A, orientation by peers, ay importanteng hakbang para magbigay ng overview tungkol sa school. Pero hindi sapat ito para ma-blend ka kagad sa culture. Ang orientation ay more on information giving. Hindi ito hands-on na involvement sa activities ng school. Kung gusto mong maging aktibong bahagi ng school culture, mas maganda na ikaw ay mismo ang involved sa planning at execution ng mga activities. Sa B, memorizing the code of conduct is important for understanding the school's rules, but it doesn't really help you blend into the culture. Memorizing rules alone will not make you part of the school community. It's more about actively participating and showing your understanding
and commitment to the school's values. C. Understanding the school's vision, mission, and goals. It's important for aligning with the school's purpose, but this alone won't help you blend into the culture. It's a good first step, but to truly integrate, you need to be actively involved in the day-to-day activities and planning. So the best way for a new teacher to blend into a school's unique culture is by getting involved in planning activities. Ang aktibong paglahok sa mga activities at pagpapakita ng iyong willingness to contribute sa school ay nakakatulong sa iyo na mag-adjust at magmukhang bahagi ng team. Sa ganitong paraan, mas magiging aware ka sa culture at values ng school at madali kang makakahanap ng iyong lugar. Are vocational teachers required a professional license? A. Yes. B. No. C. Only if they teach in the regular school. D. Only if they have less than 5 years of teaching experience. Ang keyword dito ay vocational teachers at required of professional license. Tinutukoy natin kung kinakailangan ba ng vocational teachers ng professional license sa pagtuturo ng kanilang mga subjects. So the correct answer is A. Yes. Ang mga vocational teachers ay kinakailangan magkaroon ng professional license tulad ng ibang mga guro. Ang pagkakaroon ng license ay isang requirement para maging kwalipikado sa pagtuturo at ito ay nakasaad sa mga batas ng edukasyon sa Pilipinas. Halimbawa, kahit ang isang guro ay nagtuturo ng technical skills o vocational courses tulad ng automotive technology or culinary arts, kailangan niyang kumuha ng licensure examination for teacher or LET para maging ganap na guro. So, bakit mali ang ibang choices? Sabi, no, hindi ito tama dahil ang mga vocational teachers nga ay kailangan din ng professional license. Hindi pwede magturo ng legal sa publiko o sa mga school systems nang walang lisensya. C. Only if they teach in the regular school. So, hindi rin ito tama. Ang pagiging vocational teacher ay hindi nakadepende kung nagtuturo ka sa isang regular school. Ang kailangan ay ang pagkakaroon ng professional license kahit sa mga technical vocational institutions. Sa D, only if they have less than 5 years of teaching experience. So, hindi rin ito tamang sagot. Kasi hindi naman nakabase sa bilang ng taon ang karanasan ang requirements para sa lisensya. So, kahit anong tagal lang iyong teaching experience, kung ikaw ay magtuturo sa isang public school system or accredited na educational institution, kailangan mong magkaroon ng professional license. So, the correct answer is A, yes. Ang mga vocational teacher ay kinakailangan magkaroon ng professional license upang maging kwalipikado sa pagtuturo. Hindi ito nakabase sa tagal ng karanasan o anong klase ng paaralan ang tinuturo nila. Which of the following scenarios demonstrate a globally aware teacher? 1. She studies and tries to understand other nations, cultures, and languages. 2. She conscientiously studies her own area of expertise. 3. She works collaboratively with his diverse learners in a spirit of honesty, mutual respect, and open dialogue. A. 1 and 2. B. 2 and 3. C. 1 and 3. D. All of them. Ang keyword sa tanong ay demonstrate a globally aware teacher. Tinutukoy natin kung alin sa mga scenarios ang nagpapakita ng pagiging aware sa global issues, kultura at diversity ng isang guro. So dito, tinitigan natin kung paano ipinapakita ng guro ang pagpapahalaga sa ibang mga kultura at kung paano siya nakikipag-ugnayan sa mga estudyanteng may iba't ibang background. So the correct answer is C, 1 and 3.
So one, studying and understanding other nations, cultures, and languages is a key aspect of being globally aware. Kung ang guro ay may pagpapahalaga sa ibang bansa, kultura at wika, nagpapakita to ng willingness na maging sensitibo sa diversity ng kanyang mga estudyante. 3. Working collaboratively with diverse learners in a spirit of honesty, mutual respect, and open dialogue shows that the teacher is not only understanding other cultures but also engaging with students in a respectful and open manner. Ito ay nagpapakita ng genuine commitment sa pagpapahalaga sa diversity at global awareness sa classroom. So, bakit mali ang 2? Sa 2, pag-aaral ng sariling area of expertise ay hindi directly connected sa pagiging aware sa global issues. Ang pag-aaral ng sariling field ng guro ay importanteng part ng professional growth, pero hindi ito directly nagpapakita ng global awareness. So the correct answer is C, 1 and 3. Ang pagiging global aware ng guro ay makikita sa pag-aaral ng iba't ibang kultura at bansa, pati na rin sa kanyang pakikipagtulungan sa mga estudyanteng may iba't ibang kultura sa isang open and respectful na paraan. Ang pag-aaral ng sariling expertise ay isang importanteng aspect, pero hindi ito directly related sa pagiging global aware. Which aspect of work needs to be taught to future employers and employees in the 21st century workplace? A. Wages and incentives. B. Human rights issues. C. Industry skills and orientation. D. Loyalty for company and work. Ang keyword sa tanong ay 21st century workplace at needs to be taught. Tinutukoy natin kung ano ang pinaka-importanteng aspekto na dapat matutunan ng mga future employers at employees para maging handa sa mga modernong trabaho sa kasalukuyang panahon. So the correct answer is C, industry skills and orientation. Sa 21st century workplace, importante ang pagkakaroon ng mga industry-specific skills at tamang orientation upang maging effective at successful sa trabaho. Halimbawa, sa mga modernong industriya tulad ng tech at healthcare, may mga specific technical skills na kailangan matutunan ng mga empleyado upang makasunod sa mga bagong trends at teknolohiya. Ang industry skills ay nagiging mahalaga para sa mga empleyado at employers upang magtagumpay ang kanilang mga field at maging competitive sa global market. So, bakit mali ang ibang choices? Sa A, wages and incentives ay importanteng bahagi ng trabaho pero hindi ito pinaka-urgent na aspeto ng kailangang matutunan ng mga empleyado at employers. Ang focus ng tanong ay sa mga skills at orientations, hindi sa financial aspect ng trabaho. Sa B, human rights issues ay mahalaga sa workplace, ngunit hindi din ito ang primary na aspekto na tinutukoy sa tanong. Habang ang respeto sa human rights ay dapat ituro at isubuhay sa mga workplace, ang pangunahing aspekto ng mga kailangang matutunan ng mga empleyado at employers sa modernong trabaho ay ang industry-specific skills at orientation. D. Loyalty for company and work. Ang loyalty sa kumpanya at trabaho ay may halaga. Ngunit sa kasalukuyang panahon, mas mahalaga ang adaptability at pagkatuto ng tamang skills para maging successful sa work environment. Ang loyalty ay hindi sapat kung walang sapat na skills at orientation na magpapahintulot sa empleyado na magkatagumpay sa modernong workplace. So the correct answer is C, industry skills and orientation. Ang pagkatuto ng tamang skills at orientation para sa industriya ay pinakamahalaga sa 21st century workplace.
Ito ang tutulong sa mga empleyado at employers upang magtagumpay at maging competitive sa mabilis na pagbabago ng trabaho at teknolohiya. What could be one of the challenges of multicultural education? A. High social skills of learners. B. High language proficiency. C. Multicultural school setting. D. Content integration. Ang keyword dito ay challenges of multicultural education. Tinutukoy natin ang mga posibleng pagsubok o hamon na hinaharap ng mga guro kapag nagtuturo sa mga pag-aaral mula sa iba't ibang kultura. So the correct answer is D. Content integration. Isa sa mga hamon sa multicultural education ay ang content integration. Paano mo pagsasamahin ang mga aralin na sumasailalim sa kultura ng iba't ibang estudyante sa iyong klase? Ang challenge ay kung paano mo ituturo ang mga konsepto na mayroong sensitivity at pagkakaiba-iba ng kultura sa loob ng aralin. So halimbawa, kung ang mga estudyante ay may iba't ibang kultura, kailangang i-integrate ng guro ang mga halimbawa o references mula sa bawat kultura nang hindi nagpapakita ng bias. Mahirap maghanap ng balance sa pagpapakita ng mga idea or values mula sa iba't ibang kultura habang tinitiyak na ang content ay relevant at madaling maintindihan ng lahat. Bakit mali ang ibang choices? Sa A, high social skills of learners ng mga estudyante ay hindi isang challenge, kundi isang asset. Kung ang mga estudyante ay may mataas na social skills, mas madali sila makikipag-communicate at makikipagsalamuha sa iba't ibang tao na magiging advantage sa multicultural settings. B. High language proficiency ay hindi isang challenge sa multicultural education, bagkus ito ay isang benepisyo. Kung ang mga estudyante ay proficient sa wika, mas madali silang makikipag-communicate at matututon sa iba't ibang kultura. C. Multicultural school settings ay hindi isang challenge, kundi isang opportunity. Ang pagiging bahagi ng isang multicultural environment ay nagbibigay ng pagkakataon na matutunan ang iba't ibang kultura. Hindi ito negative challenge, kundi isang advantage sa pagtuturo. So the correct answer is the content integration. Ang isa sa mga hamon ng multicultural education ay ang paano pagsasamahin ang mga aralin at content na tumutugon sa iba't ibang kultura ng mga estudyante. Kinakailangan ng guro ng creativity at sensitivity upang masiguro ng mga aralin ay magiging inclusive at relevant sa lahat ng mag-aaral.